Wisit, sino ang punyetang gagong yon? Ako si Yekong, ang Diyos ng Espada ng Daksha. Narito ako ngayon upang wasakin ang templo ni Amaterasu. Mga baboy na taga-Daxia, hinahamon mo ba ang dakilang Amaterasu? Amaterasu, sa harap ng dakilang Diyos, lumuhad ka. Ako ang punong diyosa ng templo ni Amaterasu. Mahabang panahon kitang hinintay dito. Ako'y hinintay mo, isang talunin na ako'y naghihintay pa rin ng kamatayan. Yekong, ang tagal nating di nagkita. Zeus, Satanas, isang magandang araw nga. Sabay-sabay kayong tatlong talunan. Di ko na kailangan hanapin pa kayo. Yikong, huwag kang magmalaki. Ang templong ito ang magiging libingan mo. Tatlo kayong sabay. Ako si Yekong, hindi matatakot. Wisit, isang hiwa ng hangin. Sabay-sabay na. Espada, dumating. Kulungan ng mga Diyos. Yikong, espesyal na kulungan para sa maging Diyos ng Espada ka man o Panginoon ng Templo. Dito ka mamamatay. Maaga kang nagdiriwang. Anong sinabi mo? Sisabog siya. Yikong, bilang Diyos ng Espada, buhay kang walang hanggan. Bakit mo isasakripisyo ang buhay para sa mga mortal? Kung tigilan mo na, pakakawalan ka namin. Bilang Diyos ng Espada ng Daksha, akin ang tiwala ng bansa. Ibubuwis ko ang lahat hanggang sa kamatayan. Mawawala ang banta sa Daksha sa pamamagitan ng aking kamatayan. Hindi ako magsisisi. Nababaliw ka na. Sa larangan ng digmaan, huminga ka ng malalim. Mula noon hanggang ngayon, ilang nakabalik. Ngayon, sa pangalan ni Yekong, papatayin ko ang mga Diyos. Sisabog. Ang Panginoon ay personal na lumusob sa fusa. Amaterasu, matandang as, hindi makakatakas sa kapahamakan. Bago umalis ang Panginoon, nag-utos na ang apat naming ay maghanda at maghintay. Ubusin ang fusang sa isang laban. Espada ng paglipol. Ang espada ng paglipol ay sandata ng Panginoon. Mula pa noon, di na ito nahiwa. Ngayon, bumalik ang espada ng paglipol. Ngunit ang Panginoon ay di pa bumabalik. Tiyak na nasa panganib ang Panginoon. Makinig sa utos. Agad na pakilusin ang lahat sa apat na hukbo. Hanapin ninyo siya para sa akin. Nangungulila ka sa teritoryo. Wala nang daldal, bugbugin mo. Lumalala na ang panahon. Ang mga kawal sa unahan ay lumalaban pa para sa bayan. Ang Diyos ng Espada, di batid kung buhay. Ang ilang tao na ito, para sa tinapa, ay nag-aaway ng gusto. Nakakahiya talaga. Anong nangyari? Mukhang may ilang pulubi na nag-aaway. Pumunta ka at tingnan. Tigil na kayong lahat. Presidente Lee, ang dalawang lalaking nanakit ay tumakbo na. May isa pang walang malay. Ayusin mo na ito. Dalhin sa ospital at gamuti. Kapag gumaling na, kung may pupuntahan, ipadala. Kung wala namang mapupuntahan, humanap ng lugar para sa kanila. Opo. Maligayang Kaya pala nagsigawan ang mga ibon. May magandang bisita pala. Hay, pagod na ako. Nasaan si Yekong? Ipamasahe mo ang mga binti ko. Yikong. 2 o 3 taon pa lang siya rito. Hindi pa bihasa ang kanyang teknik. Uy, ganda. Ako, ang manager ninyo, maglilingkod sa inyo. Bihasang teknik. Pareho lang ang presyo. Tama na yan. Nandito ba si Yekong? Kung wala, aalis na ako.
Tatawagin ko siya. Madulas ba ang mga binti ko? Mas gwapo ang lalaking nagtatrabaho. Gusto ko ang iyong pagiging mahinhit. Ito ay 10,000 piso. Makipagpalipas ng gabi kasama si ate. Magiging iyo lahat yan. Kunin mo yang mabaho mong pera. Hindi ako tumatanggap ng marumi. Mabaho na pera, maruming trabaho, nakakatuwa naman. Nagtatanong na ako, itong 10,000 piso ay 3 buwan mong sahod. Ikaw, mabahong tagahugas ng paa, naglakas loob kang tanggihan ako. Kahit mahirap ako. Pero itong klase ng maruming pera, hindi ko kukunin. TSK, pag-isipan mong mabuti, ang isang gaya kong ganda. Ilang tao ang gagastos para makasama ako, handa akong magbayad sa iyo, malaking karangalan ito sa iyo, at higit pa. Sigurado, magiging komportable ka. Maghanap ka ng iba, hindi ko nagagawin. Ikaw, mabahong manggagawa, naglakas loob kang tanggihan ako. Manager, tinawag mo ako? May nagreklamo sa'yo. Bawas sa sahod mo, 500. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kung hindi ka sinagip ni Press. Leng, sabi ni Sek. Chen, bigyan kita ng trabaho. Hindi kita papansinin noon. Umalis ka na. Sumangguni kay mahal na Ray. Gising na ba kayo? Opo. Mahal na, ang Hallmaster, nag-iisang pinuno. 3 taon na. Sa loob ng 3 taon, mahal na, mabangis na dragon. Kisha, tagapagtanggol ng rehiyon. 4 na dakilang hook. Higit sa 1 milyon. Halos libutin ang buong Daxia. Walang nahanap ang kinaroroonan ng Hallmaster. Paano kung ako'y nagkasala? Hindi mamamatay ang Hallmaster. Sa mundong ito, walang makakapatay sa kanya. Kahit ang mga Diyos. Si This the Jin, kung mayroon kang diwa, tulungan mo akong hanapin ang Hallmaster. Boss, magkano ang 25 kilong bigas? 50. Bilisin mo. Tapos ka na ba? Maria, maraming customer ngayon, kaya ako nahuli. Pasensya na po. Kumuha ka ng upuan at umupo. Ang baho, lumayo ka sa akin. Kung hindi pa dahil sa bayaw ko, ang mahal na tao, nahuli dumating. Ilang pares ng paa ang nahugasan mo. Okay lang, gaya ng dati. Ang supot na bigas na ito ay mga 25 kilo siguro. Ma, hindi pa ako nakakita ng sinuman. Kumain sa bahay ng biyanan, at magdala lang ng isang supot na bigas. Ang handog na ito, malaki man o maliit, ang mahalaga ay ang intensyon. Ang aking pangunahing sahod. Lahat napunta sa iyong ate. Kung ako ang tatanungin, sino sa pamilya natin ang pinakabili ko? Walang iba kundi ang bayaw ko, di ba? Ang mga kamay na ito, araw-araw. Ang paa ng magagandang babae. Sayang, ayaw ako sa food spa. Kung hindi man, kahit magbayad pa ako, gagawin ko pa rin. Sige na, Wang Jun, manahimik ka na lang, kumakain ka ng pagkain ko. Papa, nahulog ang chopsticks ko. Huwag mong pulutin. Okay lang yan, kung nahulog, nahulog. Hayaan mong bigyan ka ng bayaw mo ng bago. Bayaw, bigyan mo ako ng bagong chopsticks. Ano, ang mga kamay mong ito, sa food spa ay kayang maghugas ng paa. Sa bahay naman, para sa sarili mong pamangkin, hindi ka makakuha ng chopsticks, di ba? Tapos na, kumakain na kayo, huwag ka nang magsalita. Xiaohao, nalaglag ang chopsticks mo, kunin mo na ang bago, okay. Huwag kang pupunta. Ano, hindi ka makibo ngayon.
Wang Jun. Sige na, magbawas ka ng salita. Tama na, Tingting. Issue yan ng mga lalaki. Hayaan mong sila ang bahala. Huwag kang makialam. Kumain na. Kunin mo ang chopsticks o hindi. Ma, tingnan nyo. Si Wang Jun ay anak nyo rin. Hindi nyo po siya pinapansin. Anong pakialam ko? Napakagaling ng anak ko. Hindi ko kailangang mag-alala. Hindi tulad mo, isang inutil na manuga. Anong karapatan mo dito? Mag-utos-utos. Ting, ikaw, magsalita ka naman. Ano ang sasabihin? Ano pa bang sasabihin? Sasabihin na isa kang inutil. Anong gusto mong sabihin ko? Nakakahiya. Tama nga, ang mahina ay mahina lang. Ano, ikaw na inutil, nagpapakatapang ka pa. Dapat mong tandaan, noong una, kung hindi dahil sa amin, matagal ka ng patay, ngayon ka pa nagpapakitang gilas. Ano ka ba naman? Ano, gusto mo pang manuntok? CJ, nandito ang mukha ko. Halika, kung maglakas loob kang suntukin, igagalang pa kita. Inutil. Hindi ka sang-ayon? Sinaktan mo. Ikaw na bata ka. Bakit ka nakatayo lang? Hindi ka pa tutulong sa kapatid. Kunin mo. Sabihin ko sa iyo, kung masaktan ang kapatid, hindi kita patatawarin. Sige na. Huwag mo akong sisihin. Si Wang Jun ay kapatid ko. Kuya Ye, pupunta na ako sa malayong lugar. Hindi na kita madadalhan ng pagkain. Ingatan mo itong pendant na jade. Kapag malaki na ako, kapag nakita ko itong pendant, malalaman kung ikaw si Kuya Ye. Sinabi kong huwag ka nang manakit. May mamatay na. Walang kwenta ang buhay mo. Papatayin kita. Wala kang kwenta, bumangon ka. Sige, laban pa. Huwag kang tumingin sa akin. Hindi ko sinasadya na. Manakit ng ganito. Wang Ting. Simula ngayon, ako at ikaw, tapos na ang lahat sa atin. Sinira ko lang naman yan. Owa ka naman. 3 taon na. Pinalaki ko lang pala ang isang walang utang na loob. Oo, nailigtas niyo ako sa 3 taon na ito. Sa Wang family, nagtrabaho ako ng walang reklamo. Naghuhugas ng plato, naglalaba, nagluluto, kahit paglilinis ng inidoro. Wala akong pagsisisi. Tanungin niyo ang sarili niyo. Noong nandito ako, sino sa inyo ang gumawa ng gawaing bahay? 3 taon akong nagpatira sa Wang family. Kayo lahat, kahit ikaw, ang aking asawa. Sino sa inyo ang tumuring sa akin bilang tao? May dignidad din akong lalaki. Ikaw, isang tagalinis ng paasas pa. Anong dignidad ang gusto mo? Manahimik ka. Dati, hindi ko inisip na pakasalan ka, ni hindi ko inisip magtrabaho sa lugar ng aliwan. Kayo ang pumilit sa akin na pumunta. Ngayon, dahil dito, minamaliit niyo ako. Ano ang karapatan niyo? Tatanungin ko, ano ang basehan? Bitawan mo yang baby mo. Ano ang karapatan mo? Baby ka lang talaga. Akala mo gusto ko makipagkasal sa kanya. Tama. Akala mo ba ang Wang family ay magkakagusto sa tulad mo kung hindi lang dahil kay Emmalin? Matagal ka nang itinapon at nagutom. Anong ibig mong sabihin? Dahil umabot na tayo rito, diretso ko nang sasabihin. Dati kasi, Boss Ling ka inilagay sa Pamilya Wang at binigyan kami ng Pamilya Wang ng 300,000. Iniisip ni Mama, may relasyon ka kay Boss Ling, kaya pinapagpakasal ako sa iyo. Hindi ko akalain sa 3 taon. Hindi ka pinansin ni Boss Ling. Nakakatawa talaga. Hindi pala kayo ang nagligtas sa akin. Akala ko pa naman mga tagapagligtas ko kayo. Isa lang akong chess piece na kumapit sa mayaman. Kung hindi, iisipin mo talagang
Ang kapatid kong ang ganda-ganda, magkakagusto sa tulad mo. Nalimutan ang alaala, cute. Tama, dahil ganito na. Sa tingin ko, ang kasal natin, hindi na kailangang ipagpatuloy. Ito ang divorce agreement. Pirmahan mo na. Ako, si Ekong. Ako, si Wang Tingting. Ngayong araw, kusang nagpakasal. Mula ngayon, magkasama sa buhay. Swerte at malas, magkasama, hanggang mawala ang bundok, maging tuyo ang ilog. Hanggang dumagundong ang kulog, at umulan ng nyebe sa tag-init. Hanggang magsama ang langit. Tsaka lang ako hihiwalay sa'yo. Nako. Ikaw na nagsabi niyan, napaantig pati ako. Ang cute ay cute lang. Huwag kang magkunwari, na parang ako ang may kasalanan. Bilisan mong umalis sa bahay. Pirmahan mo tong divorce agreement. Alis. Gaya ng gusto mo. Lumayas ka kasama yung basura mo. Huwag kang mag-iwan ng malas dito. Ah, Hoy, gising na. Sabi ko sa'yo, may koneksyon ako sa traffic police. Huwag kang gagawa ng iskandalo. Gising na. Pangalan, Yeko. Edad. nagkaroon ako ng amnesia dati. Hindi ko rin maalala. Nagka-amnesia. Hindi ka rin tumitingin sa dinaraanan mo. Nabangga ka ng sasakyan, no? Mukha ka namang disenteng tao. Bakit ka nagka-amnesia? Naging homeless ka na pala. Hindi ko rin alam. Sige na, gusto mong umupa sa akin. Pumayag na ako. $1,000 kada buwan. Isang month deposit. 3 months advance. $4,000 ang kabuuan. Walang problema, no? Walang problema. Bayad na. Wala akong pera sa ngayon. Pwede bang mauna muna? Kapag nasweldo na ako, babayaran kita. Ang hirap mo naman. Sige na, sige na. Pagdating ng sweldo, bayad upa. Ay oo nga pala, may bomb-ilya dito na sira. Bumaba ka mamaya, bumili at magpalit ng bomb-il. Sige. Kuya Ye, sana'y maklose ni Xuansuan ang investment ngayon. Malakas uminom si Kimaling. Isa pa. Haha. Lane. Isa pa. Wang, tungkol po sa investment na ito. Lane. Na personal kayong sumama sa akin uminom. Kahit 1 bilyon, kahit 100 bilyon, handa akong ibigay. Ngayon ay oras ng pag-inom. Ang mga dapat ayusin, mamaya na pag-usapan. Elon. Haha. Tagay. Haha. Haha. Tagay. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. Tulong. Aray, umalis ka. Naku, baby, lasing ka na ba? Ano nung pinagsasabi mo?
Paparating na. Siguradong magiging astig. Bata, anong gagawin mo? Kung gusto mong umalis, pakawalan mo muna siya. Sa dami ng taon, walang nagtangkang gawin ito sa Gemsu. Magsalita sa akin ng ganyan. Wala akong pakialam kung opisyal ka man o mayaman. Ngayon, kailangan mo siyang bitawan. Paano kung hindi? Simple lang, gagawa ako ng 2 tawag. Isa sa istasyon ng pulis, isa sa istasyon ng telebisyon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Ikaw, Tinawagan ko na. bata ka. Tandaan kita. Lenny, tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ako si Ling Fuyao, namamahala sa bilyong-bilyong imperyo ng negosyo. May 10,000 empleyado. Anong mangyayari sa akin? Umalis ka na, hindi ko kailangan ang tulong mo. Hoy, Inaapi mo ako. Lahat kayo inaapi ako. Si Kuya Yi lang ang mabait sa akin. hoy, gising. Saan ang bahay mo? Ihahatid kita pa uwi. Hoy. Ang ganda niya. Kung iiwan ko siya dito, malamang ay mapapahamak siya. Mas mabuti pang iuwi muna siya, at saka na pag gumaling na siya sa lasing. Nakabalik ka na. Tapos na. Ang kasunduang ito ay pirmado na. Ngayon, ang kailangan na lang ay ang sertipiko. Na-miss mo na ba siya? Ang aga mong nakabalik. Naging maayos ba ang pag-aasikaso? Huwag mo nang banggitin. Ng isang batang walang pakialam, sinira ang magandang balak ko. Si Ling Fuyao na yon. Ituring mo siyang swerte. Wala akong pakialam sa paraan mo. Punturin mo ang Fuyao Group ng buong puwersa. Sa loob ng 3 araw, gusto kong malubi siya. Ling Fuyao, gusto kong makita, pagkatapos malugi ang iyong kumpanya, magiging suplada ka pa ba? Sa panahong iyon, paluluhurin kita sa harap ko, magmakaawa ka sa akin, gagamitin kita, hahaha. Galit na galit ako ngayon. Sigurado ka bang tinititigan mo ang legs ko? Ako, Di mo aminin ang gawa mo. Mga bastos kayong lalaki. Pare-pareho lang kayo. Uwi na. oy. Ano yung dala mo? Paano napunta sa'yo to? Ito. Alam ko na. Ikaw si Kuya Ye. Paano niya nalamang ako? Kuya Ye. Ang sama ng loob mo. Alam mo ba ang hirap ko? Gaano kahirap? Bakit hindi ka dumating agad? Buwaya, Binibini, hindi ako buwaya. umalis ka. Pakinggan mo ko. Ah, Ayos ka lang? kalimutan na lang natin kagabi. Wala akong utang sa iyo. Ni wala ka ring utang sa akin. Kung gusto mo, pananagutan kita. Pananagutan. Paano ka mananagot? Ikaw na taga-upala. Lahat ng yaman. Kulang pa sa isang bag ko. Gusto mo bang managot o manguto? Huwag kang mangarap ng ganyan.
Hoy, ano bang maganda dyan sa Jade? Kagabi, ipinagawa mo ang bomb Ilya. Saan ka nagpunta? Ate Jao, pupunta na ako. Anong tingin-tingin mo dyan? Hindi ka ba nahihiya? Ayos na ba yan? Sandali lang. Hoy. Ayos ka lang ba, Yeko? Yeko. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang. Mailihim na mensahe si Dragon King. Aktibo na naman ang sambahan ng araw. Kailangang magdepensa sa hangganan ang limitado ang mapadadalang tauhan. 3 taon na ang nakalipas. Lumaban ang Panginoon sa mga Diyos. Sa templo ng langit, si Zeus na lang ang nakaligtas. Swerteng nakatakas. 3 taon na ang lumipas. Ngayon, malamang maghihiganti na siya. Nawawala ang Lord ng templo. Kung babalik si Zeus, wala nang makakapigil sa Daxia. Anong nangyari sa espada ng Diyos? Ito'y senyals ng Lord. Nagkakaisa ang espada at ang Lord. Nararamdaman nito ang kapangyarihan ng Lord. Mabuti naman, nagising na ang Lord. Kahit anong tapang ni Zeus, hindi siya makakapasok sa Daxia. Ho, matutukoy ba natin kung nasaan ang Lord? Ang direksyon ng espada, ang tutungo sa Lord. Magpadala ng utos. Tipunin ang 100,000 mandirigmang anino. Samahan niyo ako sa pagbabalik ng Lord. Mabuti kung ayos. Nakakagulat. Kakaiba sa katawan ko. Bakit may misteryosong lakas? Tsaka, yung mga larawan sa isip ko, ano ba talaga yon? Alaala ko ba yon? Umalis ka na kung wala. Huwag kang mamatay dito. Baka bumaba presyo nito. Ate, anong oras na? Lagpas 9 na yata. Lagot. Mahuhuli ako sa trabaho. Si Yekong nahuli. Manager, may inas-ikaso lang po. Ito ay isang lehitimong kumpanya. Hindi ito babuyan. Babawasan ng 1,000 ang sweldo mo. Bawas 1,000? Ang sweldo ko sa isang buwan ay 3,000 lang. Bawas 1,000 sa ilang minutong pagkahuli. Aling patakaran ng kumpanya yan? Ang patakaran ko ang patakaran. Ano? Gusto mo akong suntukin? Halika na, dito mukha ko. Halika, subukan mo. Akala mo matatakot mo ako. Ano ba to? President Ling, si Yekong na pinapaimbestigahan niyo. Siya yung pulubi na napulot natin noon. Ano? Siya yung pulubi? Kainis. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinagip. Anong problema, President Ling? Buisit. Ang first night ko, napunta pa sa pulub. Diyos ko, bakit sa akin? Boss Ling. Anong nangyari kay Boss Ling? Okay lang. Sige na, sabihin mo. Opo. Pagkatapos lumabas ni Yekong sa ospital, inilagay ko siya sa bahay ni Sunmei, retiradong empleyado. Ngayon, sa Entertainment City ng group, nagtatrabaho siya bilang masahista. Siya si Yekong. Ito ay bahagi ng mga dokument at gamit na nakuha sa bahay ni Yekong. Sandali. Sabi mo siya si Yekong. Kong, tulad ng langit. Siya ba yun? Si Ikong. Pumunta ka sa UC at tanggalin mo siya. Opo. Sandali. Wag na. Pabayaan muna. Pero sabihan mo yung Entertainment City. Bigyan siya ng mas mabigat na para makita ang resulta. CJ. Hello. Secretariat Chen. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang hindi gusto si Yekong. Sigurado, matatapos ko yan. Naku, Yekong. Akala ko pa naman si Chen Lu ang kakampi mo. Ngayon, tignan mo, kung paano kita didiskartihan. CJ, ipatawag mo si CJ Po.
Manager, hanap niyo po ako? May isang truck ng semento sa labas. Dala. Sa pinakataas na palapat. Napala. Bawal na gamitin ang elevator. Makaapekto sa customer experience. Gamitin ang hagdan. Kami na ang tagabuhat ng semento? Ako ang general manager dito. Kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Ako ang masusunod. Gagawin mo ba o hindi? Kung hindi, magligpit ka at umalis ka na. Naku, Boss Wang, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Halina't maupo kayo. Yung lalaking kararating lang, empleyado mo ba siya? Boss Wang, si Yekong po ba ang tinutukoy nyo? Siya ang aming masahista dito. Yekong. Kilala mo siya? Siya ang dating asawa ko. Ang galing naman ng pagkakataon. Ano? Kilala mo siya. Siya yung sumira ng plano ko kagabi. Yung batang yun. Boss Wang, ang batang yun ay walang pakiramdam. Tulungan kitang maghiganti. CJ, kung gayon gusto kong makita. Paano mo pinipihit ang mga tauhan mo? Makakaasa po kayo, Iwang. May 100 paraan para durugin siya. Tingnan mo lang. CJ, ipatawag mo siya kung sa akin. Manager. Anong tinitingin mo? Mahalagang bisita tulad ni Niwa ay para sa tulad mo rin na kaya nang mahira ang basura sa basurahan. Pulutin mo. Teka muna. Sige na, pwede ka nang maglinis. Nanggagalaiti ka ba? Wala lang yan. Magsisimula pa lang ang tunay na palabas. Mula ngayon, dahan-dahan mong malalaman. Magbabayad ka sa akin. Sa paglapastangan, gaano kamahal? Yikong, bilisan mong puluti. Nagalit mo ang bisita ni Siling. Ayaw mo na. Yekong, si CEO Ling ang nagligtas ng buhay mo. Bago mo pa mabayaran ang utang ng buhay mo, huwag mong galitin ang mga bisita niya. Naawa ka ba sa kanya? Siyempre hindi. Nagtataka lang ako. Bakit ako napunta sa ganitong lalaki ng 3 taon? Kamahalan, ang Phantom Guard, 100,000 sundalo. Lihim na nakarating sa labas ng Jiangsa. Nakuha ko. Utusan silang magtayo sa labas ng syudad. Walang utos ko. Sino man ay hindi gagalaw. Opo. Kamahalan, ipagbibigay alam ba ang gobernador ng Jiangsu? Sa kanyang tulong, mas madali ang paghahanap sa Hallmaster. Huwag na. Ang paghahanap sa Hallmaster ay top secret na misyon. Walang sinuman ang pwedeng magbunyag. Ang lalabag ay paparusahan ng batas militar. Baby, tignan mo kung paano siya namunguha ng basura. Hindi ba siya parang Liu Wang, higit pa sa kamukha, talagang magkapareho. Sa isang kaisipan mo lang, malaki ang pagkakaiba. Kapag kasama siya, ikaw ay asawa ng lampaw. Pero kasama ako, matitikman ang alak na, 100,000 ang halaga. Tama si Mr. Wang. Hay nako, ako, talagang nagsisisi. Naintindihan ko. Nang huli na, basura sa pinakailalim ng lipunan, nakaluloko pa man din. Manghialam. Talagang nakakatawa. Kailangan mong maintindihan. Basura karapat-dapat. Lang sa basura. Yekong, sa buhay mo. Ito marahil hindi mo. Matitikman ang alak na 100,000. Bakit hindi mo pasalamatan si Mr. Wang? Salamat sa'yo. Mr. Wang. Mr. Wang. Anong gagawin mo? Maniniwala ka o hindi? Pa-fire kita. Chen Xiong, ayoko na dito. Ano ba talaga ang gagawin mo?
Isa lamang ako, maliit na masahista. Gusto ko lang magtrabaho. Nang tahimik, kumita ng kaunting. Pera, bakit mo naman ako? Pahirapan ng paulit-ulit. Bakit? Tatanungin kita. Saan ba kita nagawang sama ng loob? Gusto mo akong durugin? Teka lang, Boss Wang. Bakit? Pipigilan mo ako? Hindi po. May naalala lang akong bigla. Ganito po kasi, yung batang ito, nakasagasa sa secretary ni Emaling, Secretary Chen. Tumawag si Secretary Chen sa akin para pahirapan itong batang ito. Sa ganitong sitwasyon, bakit hindi pa natin isama si Sec? Chen manood. Ang secretary ni Ling Fuyao. Tumawag. Sige po. Hahayaan ko munang nakakabit ang binti mo. Wala akong interes sa pagputol ng binti. Bahala ka na dyan. Huwag ka lang masyadong lumabis. Naputol na binti. Anong nangyari? Kanina, tumawag si Zheng Xiong, manager. Sabi ni Ye Kong daw ay nanakit kay Wang Chang. Ngayon ay nahuli na. Gusto ni Wang Chang hong putulin ang binti niya. Ano? Anong silbi ni Zheng Sai? Nasaan sila ngayon? Sa opisina ng manager ng casino. Ipunin ang lahat sa security desk. Pumunta agad. Opo. Boss Wang, sabi ni Sec. Chen, hindi siya darating. Talaga? Sayang naman talaga. Ganito kasayang panoorin. Hindi pa niya nakikita. Kung gayon, maglalaro na lang tayo. Buhatin siya. Muling ginamit ng Hallmaster ang banal na kapangyarihan. Maaaring napahamak sila. Narito. Maam, agad tipunin ang Shadow Divine Guards. Target, 0 kilometro sa hilagang silangan. Buong bilis, umarangkada. Opo. Umalis na. Huwag kang lalapit. Hahaha, hulihin niyo siya agad. Nasugatan siya. Hulihin niyo siya. Hahaha, putulin niyo ang mga binti niya. Putulin pareho ang dalawa. Tigilan nyo yan. Oh, sino nga ba naman yan? Si Presidente Ling pala. Siya pala talaga. Presidente ng Fuyao Group. Ang nagligtas sa akin. Si Ling Fuyao nga pala. Ang gulo-gulo. Anong klaseng manager ka ba? Hindi niyo po ako masisisi. Si Ikong ay hindi sumusunod at biglang nanakit pa. Ang iinyo na si Wang. Ay nga. Sinaktan ng inyong tauhan ako. Hindi ba dapat may paliwanag? Kapag malinaw na ang investigasyon, magbibigay ako ng paliwanag. Ngunit bago yan, pakilayo po ang bodyguard niyo. Paano kung tumanggi ako? Wang Changhong, akin to. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang security ko ba ilaruan lang? Ling Fuyao, tignan natin kung hanggang kailan. Tara na. Wang, antayin mo ako. Sumunod ka. Boss Wang, ayos ka lang ba? Ang babaeng si Ling Fuyao. Dahil lang sa isang technician. Hinya pa ako. Si Jay. Magaling talaga siya. Boss Wang. Labanan natin siya. Hahanap na lang tayo ng ibang oras. Sayang, ang tito ko ay sumalubong kay Gu Changlo ngayon. Kung hindi, si Ling Fuyao ay hindi na tayo dapat matakot sa kanya. Yee! Malaki pa ang magagamit ko sa tito mong para harapin ang isang technician lang. Hindi pa kailangang gamitin ang barahang ito. Huwag kang mag-alala, malapit na. Malapit nang maging akin ang Fuyao Group. Pagdating ng panahon, titiyakin kong ang babaeng si Ling Fuyao magbabayad para sa kanyang pagiging mayabang.
Ginoong Lin, hindi ko talaga alam na ikaw yun dati. Kung alam ko lang, talagang hindi ko. Manahimik ka. Ayoko nang marinig ulit ang tungkol doon. Bagaman ako ay mahirap. Pero ang sinasabi ko pa rin. Kung handa ka, pananagutan kita. Pananagutan. Tanggapin mo ang perang binigay ko sa 4,000 na sahod. Pananagutan mo ako, di ba? Magiging tapat ako sa'yo. Tumigil ka na. Sinabi ko na sa iyo, hindi tayo magkapareho ng antas. Huwag kang mangarap ng wala. Pasok. Lingzong, may problema. Ang mga supplier ng kumpanya, halos sabay-sabay tumawag para maningin. Nag-freeze na rin ang bangko sa mga account natin. Naputol na ang ating daloy ng pon. Ano nang nangyayari? Hindi ba't may isang buwan pa ta? Si Wang Changhong talaga ang may pakat. Ikaw muna ang bahala sa mga supplier. Malapit na si Gu Changlong ng Hong Song Capital. Basta't handa siyang mag-invest. May pag-asa pa ang lahat. Sasalubungin ko siya mamaya. Siuling, narinig ko, nagkakaproblema ang kumpanya nyo. Mga issue sa kumpanya namin, hindi na kailangang mag-abala, Yiwang. Siuling, ang sinasabi nyo, magkaibigan na tayo. Paano ko naman yan pwedeng baliwalay? Ganito. Ngayong gabi, nasa Yinhe Hotel ako. Nag-reserve ako ng malaking private room. Basta ka lang pumunta. Tungkol sa 1 bilyong puhunan, maaari pa nating pag-usapan. Naku, naniniwala ako na ang Fuyao Group, ang kinabukasan ng libu-libong empleyado, nasa kamay na lang ni Siling. Siling, gagawin nyo ang tamang desisyon, di ba? Haha. Hindi mo ba gustong panagutan ako? Kaya mo bang maglabas ng 1 bilyon? Kung kaya mong maglabas ng 1 bilyon, pakakasalan kita. Ayos na. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Ipapanggap kong hindi nangyari yun. Ayokong makita ka pa ulit. Ay, si Bossy pala, bakit ka ganyan lumabas? Pagbagsak ng kalusugan. Ang mga lamang loob niya ay bomb ibigay na, nasa bingit ng kamatayan. Huwag kang humarap. Bakit ka nakaharang dito? Umalis ka na. Senyor, ang mga lamang loob mo ay bomb ibigay na. Kung di ka pa magpapagamot, baka huli na. Sino itong nagsasalita? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Pati ba naman lolo ko? Sino sumpa mo? Yekong, ang tapang mo naman. Si President Gu ay guest dito sa kumpanya. Kung dahil lang sa iyong satsa, ay masira ang investment namin. Tiyak na hindi ka papayagan ni President Lee. Impake mo na ang gamit mo. Umalis ka, hindi kaya ng Fuyao Group ang tulad mo. Bakit ang gulo dito? Magandang araw, Ling. President Gu, salamat sa pagbisita niyo. Hindi naman, Ling. Kumuha lang tayo ng gusto natin. Ano nang nangyari kanina? Itanong nyo kay President Ling. Siya kung nainiligtas nyo. Ganito talaga si President Lee. Kanina kasi, nag-aasikaso kami kay President Gu. Tapos lumabas si Yekong. Sinabi niyang malapit nang mamatay si President Gu. Hindi ba't sumusumpa na siya sa matanda? Hindi mo siya pwedeng palampasin. Ikaw na naman, kung alam ko lang napalpak ka. Sa paggawa, pero magaling dapat pala di na kita tinanggap noon. Umalis ka na, natanggal ka na sa... Boss Ling, hindi ako nagbibigay ng sumpa. Inililigtas ko ang iyong kliyente. Sinasabi mo pa yan? Ayoko nang marinig ka pa. Lumayas ka sa paningin ko ngayon. Si Yekong Lingzong, paalisin ka. Wala kang tenga. Gusto mo bang itapon ka namin? Sige. Aalis na ako. Uy, hoy. Ginoong Gu, pasensya na po sa nangyari. Huwag niyo na pong intindihin. Maliit na bagay lang. Boss Ling, hindi kailangang mabahala. Boss Ling, pakidisiplina niyo po ang inyong tauhan. Kung may mangyari sa lolo ko, hindi niyo ito masasagot. Lolo, anong nangyari kay Lolo? Tawag na ng ambulansya. Masyadong matagal maghintay. May ospital malapit dito. Dalhin muna sa ospital. Uy, Bossling, ako nabubuhat. Heto, Lolo, dahan-dahan lang, sir. Isil nyo ang lugar na ito hanggat hindi nahahanap ang hallmaster. Kung wala ang aking utos, bawal makalabas kahit isang langaw. Sino kayo? Dito ang kumpanya. Bakit hindi ako makakaalis? Gawain ng anino kawal. Sino mang mangialam? Walang awang papatayin. Mga tauhan ng militar. Ang mahal na ito.
Biglang inatake sa puso si matanda. Lubhang kritikal ang sitwasyon. Kailangan ng agarang lunas. Pakikiusap lang po. Hayaan ninyo silang umalis muna. Ako ang sisi ng Fuyao Group. Kung ano ang kailangan, masusunod po kayo. Hayaan ang mga ito. Salamat. Ikaw na, Yimali, lahat ng taga Fuyao Group. Magtipon dito. Kakaiba. Ang Zoshan Giant ay nakaturo dito. Bakit wala ng reaksyon? Hindi kaya umalis na ang pinuno? Maling, nandito na ba lahat? Sa lahat ng empleyado ng Fuyao Group, kasama ang mga tagalinis, guards at therapist, lahat ay nandito na. Mahalaga ito, Yimali. Kailangan kong magpadala bawat sulok ng gusali. Makipagtulungan po kayo. Sige po. Bawiin ang tropa. Si Han Kui, gobernador ng Jiangsa. Bakit siya nandito? Tumigil kayo. Ako po si Han Kui, gobernador ng Jiangzhou. Lubos kong hinahangaan ang iyong pangalan, Lord Shadow. Nais ko pong personal na makilala kayo. Lord Shadow, dumating po kayo sa Jiangzhou para mag-inspeksyon. Patawad, hindi ko kayo agad sinalubong. Sana po ay mapatawad ninyo ako. Okay lang. Kailan lang po nalaman na kayo ay dumating? Naghanda ako ng welcome banquet. Sana po ay makapunta kayo ngayong gabi. Hindi na po. May mahalaga pa akong gagawin. Wala akong oras para sa anumang pig. Lord Shadow, bakit po kayo naparito sa Jiangzhou? Ano po ang inyong sadya? Kung may maitutulong ako sa inyo, sabihin nyo lang po. Titiyakin kong makikipagtulungan ako. Kung kailangan kita, sasabihin ko sa... Kung hindi ko sinabi sa... Huwag kang magsalita. Tapos na. May mahalaga pa akong gagawin. Umalis ka na. Masusunod. Lubos na paggalang sa inyong pag-alis. Mahal na Ginoo, sino ba talaga ang taong yon? Paano sila naglakas loob sa inyo? Maging bastos? Siya ang taong hindi ko maabot. Sa paningin ng iba, ako ay pinuno ng isang probinsya, mataas na gobernador. Sa kanyang paningin, ako ay isang maliit na langgam lamang, na kayang durugin sa isang kumpas lang. Yekong, ang pagiging tao mong ganyan, ay talagang kaawa-awa. Ex-asawa, minamaliit ka, hindi mabayaran ang upa. Ang taong nais mong ipagtanggol, ay hindi mo magawa. Yekong, isa ka lang talagang basura. Basura. Dr. Lee, kumusta na ang kalagayan ng lolo ko? Hindi ba siya magkakaproblema? Binibining Gyu, napakalala ng kalagayan ni Gyu. Ang kanyang katawan, maraming panloob na organ ang nag-fail. Ginawa na namin ang aming makakaya. Dr. Lee, kayo ang pinakamahusay na doktor sa buong Jiangzhou. Pakisuyong mag-isip pa kayo ng paraan. Iligtas nyo siya. Kahit gaano pa kalaki ang halaga, handa kaming magbayad. Binibining Gyu, hindi ito usapin ng pera. Ginawa na namin ang aming makakaya. Limitado ang aming kakayahan. Kayo, maghanda na kayo sa huling paalam. Matanda, ang iyong mga panloob na organ, ay malapit nang bumigay na. Kung hindi ka napupunta sa ospital, baka huli na. Hello, Jiling. Kaninang umaga, sino ang taong ipapaalis ni? Hahanapin ko siya. Ling Zhang. Kaninang umaga, yung tatanggalin nyo. Sino siya? Maaari ko ba siyang kontaken? Gusto ko siyang makausap. Si Yekong ang pangalan niya. Anong kailangan mo sa kanya? Nag-issue na ng critical notice ang ospital. Malapit na mamatay ang lolo ko. Ang mga sintomas ay tulad ng sinabi niya. Eksakto. Ano? Paano nangyari yan? Dahil nahulaan ni Yekong ang sakit ng lolo ko. Posible. May paraan siyang iligtas ang lolo. Pwede po bang makontak siya? Pakiusap lang at pakiusap. Iligtas ang lolo ko. CJ, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya. Lulu, tingnan mo ang numero ni Yekong. Sabihin mo sa akin. Opo.
Sabi mo, 3 taon na. Palagi ko itong dala. Anong silbi niyan? Ang taong to, ni hindi niya sinasagot tawag ko. Ihanda ang kotse, may pupuntahan ako. Miss, sino ang hinahanap mo? Sa araw, anong kabaliwan to? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ako to. President Ling, ang inyong marangal na pagkatao, sa aking mumurahing popahan. Bakit ka nandito? Yiko. Paano mo nalaman na si Gu Changlong ay may sakit? May sakit ba? Hindi ko rin alam, sinabi ko lang. Ikaw. Yiko, tulungan mo naman ako. Pagalingin mo si Gu Changlong, pwede ba? Ang kanyang investment, mahalaga talaga sa akin. President Ling, alam nyo naman, ako'y masahe lang noon. Ay, hindi pala. Ngayon, hindi na ako mister. Napatanggal na ako. Sinasabi mo, ang tulad kong hamak, paano naman ako magpagaling ng may sakit? Yiko, huwag kang tumanggi. Mali ba ang pagtanggal ko sa'yo? Tingnan mo ang mga ginawa mo. Pagsalungat sa boss, pananakit, paggalit ng mahalagang kliyente. Alin dyan, sapat na para tanggalin ka 10 beses. Tama si President Ling. Tama ang pagtanggal ni President Ling. Wala na akong masasabi. Ikaw, talagang hindi makatwiran. Yeko, pwede mo ba akong tulungan? Ate, anong kailangan mo? Umiinom ka, hindi ka papasok sa trabaho, bakit ka umiinom? Ate, nawalan ako ng trabaho. Ang upa ko sa'yo, baka hindi ko na mabayaran. Aalis na ako bukas, para makalipat na ako. Huwag kang mag-alala, basta makahanap ako ng trabaho. Tiyak na babayaran ko ang upa. Nawalan ka ng trabaho. Hindi. Ang ibig kong sabihin, okay lang kahit nawalan ka. Basta't pumayag ka sa isang kondisyon. Hindi lang ang dati, 3 buwan mong utang na upa. Papatawarin ko na. Pati ikaw, tumira ng libre ng 3 buwan pa. Ate, bagaman ako'y mister, may prinsipyo ako. Benta ko ang galing, hindi katawan. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ikaw pa, kahit magbayad ka, ayoko. Gusto mo pang ipambayad sa upa. Pangarap mo lang yan. Anong kondisyon? Sabihin mo nga. Sasabihin ko na sa'yo ng diretso. Ngayong gabi, may reunion ako. Magpanggap kang boyfriend ko. Samahan mo ako sa isang handaan. Basta malusutan natin ang hapunan. Papatawarin ko na. Ang 6 na buwan na upa. Gusto mo ba? Ayoko. Hindi ko kaya. Hi. Pinapakiusapan kitang samahan ako. Hindi naman yung magbuwis ka ng buhay. Lalaki ka ba o hindi? Sige, pumapayag ako. Pero usapan natin yan, ha? Sabi mo, 6 na buwang upa. Hindi ka pwedeng umatras. Huwag kang mag-alala. Ako, si Ate Jao. Hindi naman ganon. Para lang sa perang to, man-iron ang salita. Hi, nakahanda na ang mga damit. Bilisan mong magbihis. Maligo ka muna. Maging masigla ka. Huwag mo akong mapapahiya. Sige na, bilis. Makinig ka sa akin. Sa reunion na ito, may rival ako doon. Matalino siya. Pagdating sa taas, huwag ka masyadong magsasalita. Sundin mo ang mga senadoryas ko. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko. Hello. Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi. Ang tulad ko, paano makikilala? Ang tulad niyang sikat. Maging alert ka mamaya. Hoy, Xiaoyu, nandito ka na. Maupo ka rito. Zhao Yu, ngayong araw ay reunion ng mga kaklase. Bakit mo kasama ang masiglang binata? Hindi mo naman ipakilala sa lahat. Anong masiglang binata? Shurong. Tulad ka pa rin ng dati. Masama ang bukang bibig mo. Ipakilala ko sa inyo. Siya ang aking kasintahan, Yeko. Kaya pala, siya ang boyfriend. Yiko. Ang pangalan na iyan. Ay, marami kayatang nabasang nobela. Ha. Paumanhin po. Nahuli ako. Medyo mabigat ang traffic kanina. Ako na ang nagbayad ng mga bill dito. Ituring nyo na lang na paumanhin ko. Wow, sino siya? Ang gwapo, malaki rin ang kanyang gastos. Talagang lalaki siya. Ipakilala ko sa inyo. Siya naman ang aking boyfriend, si Zhang Ko, manager ng investment ng Hong Song Capital. Wow, galing pala sa Hong Song Group.
Narinig ko, empleyado ng investment. Ng Hong Song Capital, milyon ang sahod. Ang sinasabi mo ay, karaniwang empleyado lang yun. Si Zhang Kun namin ay, isang manager. Higit pa dyan ang sahod niya. Maging simple lang. Ang swerte naman ni Xuro, makahanap ng ganitong boyfriend. Kung ikukumpara, si Zhao Yu ay malayo. Dati, si Zhao Yu ang campus belle namin. Teka, Zhao Yu, ano ang trabaho ng boyfriend mo? Hindi mo naman sabihin sa lahat. Hindi mo masabi kaya? Ha ha ha. Kailangang makuha ang loon na 1 bilyon. Kundi, di aabot ng 3 araw ang Fuyao Group. Ling Fuyao, pigilan mo ang iyong ugali. Kailangan mong pigilan. Kahit makinabang pa si Wang Changhu ngayon. Hindi ka naman mapuputulan ng laman. Oy, President Lee, kumusta na po ang ipinagbilin ko? Sinubukan kong kausapin si Ik at sinubukan ko ring hikayati. Ngunit ayaw niyang lumabas. Wala rin akong magagawa. President Ling, pakisend po ang address niya sa akin. Pupuntahan ko siya ngayon. Nakasalubong ko siya sa Galaxy Hotel kanina. Malamang kumakain siya doon ngayon. Kung gusto mo siyang hanapin, pwede kang pumunta. Sige. Why, President Gu? Manager Gu po ba? Ako si Guyan. Tumatawag po ba si President Gu para kumain? Aayusin ko agad. May isang bagay na nais kong aipatulong sa iyo. May isang tao na nagngangalang Yekong ay kumakain sa inyong hotel. Pakiusap, pakicheck kung nasa ang private room siya at magpadala ng 2 bote ng magandang alak. Anong presyo ng alak ang gusto ninyong ipadala? Tanda ko may 2 bote kayo sa hotel ng 70 taong limited edition Romany Con. Tama. President Gu, ang 2 bote ay lagpas 3 milyon ang halaga. Sigurado po ba kayong ibibigay ito? 2 lang pala itong bote. Pang-charge na lang sa akin. Babayaran ko na lang mamaya. CJ, aayusin ko agad. Huwag mong sabihin galing sa akin. Sabihin mong galing sa kaibigan, para inumin ng lahat dito. Gets mo? Ma'am Gu, ang mamahaling alak nito, bakit mo ibinigay ng palihim? Hindi ko pa maipaliwanag. Baka di niya matanggap. Gawin na lang natin ito. Sige po, Ma'am Gu. Huwag mag-alala, ha? Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Galaxy Hotel. Opo. Ma'am Ling, hahaha. Pasensya na, naantala ako. Okay lang, kakadating ko lang din. Ma'am Ling, uy, Ma'am Ling, anong brand ng skincare mo? Alagang-alaga ang kamay mo. Ma'am Wang, upo po kayo. Naka-order na ako ng pagkain. Maghahain na sila maya-maya. Okay lang. Mahaba pa ang gabi natin. Hindi tayo nagmamadali. Dahan-dahan lang. Uy, Zhao Yu, anong trabaho ng boyfriend mo? Sabihin mo sa amin, o baka naman. Siya, hindi masabi-sabi. Haha. Wala kang aasahan na mabuti dyan. Ang boyfriend ko, contractor siya. Wala namang dapat ikahiya. Ayaw lang magyabang tulad mo. Contractor. Bakit parang hindi totoo? Siya, mukhang ganito. Mukha siyang empleyado. Ikaw. Sa panlasa at kalidad ni Yu, bakit siya kukuha ng empleyado? Surong, nag-iisip ka lang masyado. Kung pag-uusapan ng proyekto, ang Homsom Group namin ay nag-invest na rin sa proyekto. Mga proyekto ito na lampas 1 bilyon. Hindi ko alam, kaya anong proyekto ng kumpanya mo? Ha? Paumanhin. Mag-seeker muna ako. Presidente Wang. Huwag po ganito. Si Ling Fuyao. Boss Wang. Huwag ka namang ganyan. Boss Ling. Prangka na tayo. Pagdating mo rito, dapat alam mo na, ang mga kahihinat na. Gusto mong makuha ang 1 bilyong pautang. Maging maayos ka. Huwag mo akong pagagalitin. Hahaha. Ay, Boss Wang. Hindi ako ganoong tao. Pakirespeto naman ako. Boss Ling. Dahan-dahan lang ako, at igagalang talaga kita. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Boss Ling. Matagal na kitang gusto, basta sumunod ka lang sa akin. Hindi lang 1 bilyon, kahit 2 bilyon pa sa'yo. Bitawan mo ako, huwag ganyan. Ang tanda mong siga. Yiko, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya agad. Inaabuso ka na ng matandang siga. At dinedepensahan mo pa siya? Kung paano siya sa akin, hindi mo kailangang makialam.
Nabanggit ko na sa'yo noon pa. Ayokong makita ka ulit. Boss Wang, pasensya na. Pasensya na para sa... Ang bagay na ito. Hindi ko ito palilipasin. Huwag po kayong mag-alala, Boss Wang. Siguradong bibigyan ko kayo ng paliwanag. Yiko, hindi ka ba sinugo ng langit para labanan ako? Bakit ka laging nasa kritikal na sandali na hinahadlangan ang aking karera? Nung muntik ka ng pilitin ng masamang matanda, narito ako para protektahan ka. Tinatawag mong paghadlang sa iyong karera yan? Hindi ako kasing tanga ng inaakala mo. Marami na akong nakita sa mundo ng negosyo. Alam ko kung paano haharapin ito. Hindi mo kailangan na nandito pa ako para makagulo. Talagang nakakagulo ang tulong ko? Ling Fuyao, sa iyong isip, sa tingin mo ba, walang mas mahalaga kaysa career mo, o higit pa sa pera? Kung ang masamang matandang iyon, ay hihingi ng iyong katawan, para bigyan ka ng 1 bilyong investment, ay sasangayon ka rin ba? Nakipagtalik siya sa akin. Kahit papaano, makakakuha ako ng 1 bilyon. Ikaw, kinuha ang aking pinakamahalagang unang beses. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ling Fuyao, nagkamali ako ng pagkakakilala. Bulag na pala ako, hindi ko nakita na ganito ka. Anong klaseng babae ako? Hindi mo kailangang pakialaman ang mga bagay ko. At sana sa susunod, wag mo na. Hindi tayo magkapareho ng estado. Hindi na tayo magtatag. Babaeng tulad mo, hindi karapat-dapat sa akin. Fuyao, huwag ka nang magalit. Mga hamak na kalaban. Matatapos ko rin sila. Tara, pumasok na tayo. Huminahon ka. Kumain muna tayo. Pagkatapos, dadalhin kita mag-relax. Private room sa Harry Garden. Naka-reserve ko na. Saan pupunta si President Ling? Bastos, mamatay ka na. Anong nangyari sa'yo? Okay lang ako. Paumanhin sa lahat. Nahuli ako. Anong nangyari? Kilala ko ng taong to. Alam niya ang sikreto ko. Hi. Ye Kung. Hoy, Supervisor Song. Nandito ka pala? Song Kun, kilala mo siya. Siyempre kilala ko siya. Si Ye Kung, siya ang sikat na masaherador sa entertainment city ng kumpanya namin na masaherador. Masaherador lang? Ha. Baka naman, hindi nyo alam to? Hahaha, hoy. Zhao Yu, sabay mo ang boyfriend mo raw. Engineer, masaherador pala. Anong engineering yun? Nakakatawa ka. Ano problema sa masaherador? Boyfriend ko yan. Walang mababang trabaho, walang mababang tao. Walang mababang Bakit ka nagsinungaling tungkol sa kanya? Hoy, Zhao Yu. Noong panahong, nililigawan kita. Ayaw mo sa akin. Ngayon, siya pa lang. Ganito ang napili mo? Ha. Oh, nakalimutan kong sabihin. Si Eko, dahil ininsulto niya, ang VIP sa kumpanya. Kaya tinanggal na siya, ni Boss Ling ngayon. Kaya ngayon, wala na siyang trabaho, hindi na siya masaherador, kundi tambay na. Ha. Ang galing. Zhao Yu, hindi ko akalain nababagsak ka sa ganitong level. Kahit isa tambay na walang trabaho, tatanggapin mo. Ano tawag dito? Yung tipong nagugutom na kumakain ng kahit ano. Gutom na gutom ka na ba? Ha. Nakakamatay ang katatawa. Mga binibini at ginoo, pasensya na sa abala. Ako si Gyu, General Manager ng Galaxy Restaurant. Pangalan kong Gyu. Pumunta ako rito dahil may misteryosong boss. Nagpadala sa inyo ng 2 bote ng bihirang wine. Romaine Conti 1,900 at siyam. Limited edition pa. Magandang panlasa. Ito ay 1,900 at siyam na puro Romaine Conti sa buong Jiangcheng. Hanggang 10 lang ang nakainom nito. Masiyahan kayo. Manager Gu, magkano ang isang bote nito? Maraming libo ang halaga nito. Maraming libo ang halaga. Hindi ito sulit na ako pa ang magdala.
Sasabihin ko na lang ang totoo, ang 2 bote na ito, ang halaga ng bawat bote, lampas 1,000,000 bawat isa. Milyon? Sobrang mahal. Ipopost ko sa social media. Sige, masiyahan kayong lahat. Ang mamahaling pulang alak. Sino kaya ang nagbigay nito? Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay para kanino. Para kanino ito? Hindi ba halata? Maliban kay Brother Kun. Para kanino pa ba? Si Brother Kun lang na may ganoong estado. Ang pagbibigyan ng mga big boss, pulang alak na millions ang halaga. Ang aming Brother Kun, nakikipagtransaksyon siya sa mga boss ng iba't ibang kumpanya. Binobola siya ng iba. Normal lang iyan. 2 bote lang ng pulang alak, hindi kataka-taka. Oo, ganoon nga, ipamahagi na. Tikman nyo lahat. Sandali, Brother Kun. May gusto lang akong sabihin. Ang alak na ito, halagang milyon. Kung ganon itong tasa, siguro mga 100,000 sa tingin ang ilang mandarambong at mababang uri. Hindi dapat uminom nito. Ano sa tingin ninyo? Tama. May mga tao, di dapat uminom nito nga. Isang palaboy, nagpapanggap na SE. Sa engineering, nakakadiri talaga. Alak na milyon, mas mabuti pang sa aso. Sa bandang silangan, wala pang 10 kilometro. Puntahan mo kagad. Pabilisin mo, dahil sinabi na ninyo. Pasensya na, kapatid. Ahahaha, isang bote lang naman. Medyo mahal lang. Kahit ambrosia pa yan. Hindi ko iinumin. Mga bastos na puro pera lang. Hoy, Boss Gyu, sinunod ko na po ang inyong utos, 2 bote, ng 90 year kang di ay naipadala. Ay, o nga pala, Boss Gyu, sa tingin ko, yung grupo ay mga lumpen lang, hindi makaporma, kahit isa. Sa akin, inyong 2 bote ng alak na sayang lang sa kanila. 3 milyon lang, hindi mahalaga. Ang iba, wag mo nang alalahanin. Pero itong si Yeko, pakitunguhan mo ng maayos. Malapit na ako. Mag-usap tayo pag nagkita. CJ. Yikong. Hoy, Zhao. Lumapit ka sandali. Zhao, pumunta ka sa room 308. Tingnan mo, sa loob, mayroong Yikong doon. Tandaan mo, siguraduhin, maayos ang serbisyo mo. Huwag na huwag magkakamali. Opo. Boss Go, si Yekong po, umalis na. Umalis na. Ay, itong alak na ipinasok kanina, bakit umalis ang tao? Sabi nila, si Yeko ay palaboy lang na walang trabaho. Naisip nila, hindi siya karapat-dapat sa alak na ito, kaya pinaalis. Lintik, hindi na inom ng dapat. Naiminom pa ng mga alaga. Ako ngayon, pasasagutin ko sila. Halika, tingnan natin. Paumanhin, Yeko, dahil lahat sa akin ngayon, kaya ka nagtiis ng ganito. Ate Zhao, huwag mo sanang sabihin, walang naka-expect na ganito. At saka, kung hindi lang ako walang silbi, hindi sana ito mangyayari. Sino nagsabing wala kang silbi? Para sa akin, mabuti ka. Hindi nila tayo pinainom. Tara, Ate Zhao, libre ko. Hindi tayo uuwi hanggat dilasing. Tara, inom na tayo. Inom lahat. Ubusin na. Ubusin nyo. Huwag magtira. Nasaan na ang bisitang si Yekong? Manager Gu, nagkamali ka ba? Si Yekong na iyan, siya'y dukha, masahol pa sa as. Paano siya magiging bisitang karapat-dapat? Para hindi masayang ang alak, kanina lang pinaalis na namin siya. Masahol pa sa aso. Akala nyo kung wala siya ngayon. Mga walang kwenta kayo, makakainom ng alak na milyon ang halaga. Hindi. Paano magiging para sa kanya? Siguro galing sa malaking boss. Para sa kuya ko namin to. Si Zhang Kun, sa tingin nyo, importante siya. Pero sa akin, wala siyang halaga. Isang manager lang siya. Karapat dapat ba sa Romani Conti? Hindi ka matatakot sa sinasabi mo.
Sabihin ko sa inyo ang totoo, ang 2 bote ng alak na ito, bigay ng misteryosong boss kay Yekong. Mga walang kwenta kayo, pinaalis nyo ang tunay na bisita. Ang 2 bote ay 3 milyon. Bayaran nyo ako ng pera ngayon. Kung hindi, walang makaalis. Manager Go. Hindi yata tama ang ginawa nyo. Ang boss Go ng Homesong Group ay VIP dito, di ba? Kung sasabihin ko ang mga nakita sa boss Go natin, baka isipin niya ulit kung itutuloy pa niya paggastos. Hindi kita minamaliit. Isang manager lang na tulad mo. Sa tingin mo, may saysay ka kay Boss Gu. Mabuti pa kung di mo binanggit. Maya-maya lang, darating na ang boss nyo. Makikita mo ang mangyayari. Boss Go, bakit po kayo nandito? Taga Homesong Group po ako. Si Zhang po ng Investment Department. Tawagin nyo na lang akong Xiao Zhang. Boss Gu, si Xiao Zhang na empleyado nyo, ang pinakabisitang inanyayahan nyo. Tagay. Kawawa ka naman. 3 buwan ka pang may utang. Nawalan ka pa ng trabaho. Paano ka mabubuhay sa Jiangzhou? Ate Zhao, huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap ako ng trabaho, siguradong maibabayad ko ang renta. Hoy, sabi ko nga, basta't nandito ka ngayon, libre na ang renta mo ng 6 na buwan. Sinabi ko, gagawin ko, makatira ka ng panatag ang loob. Isa pang bote. Salamat, ate. Ikaw ang nagtaboy kay Yeko. Hindi ko alam. Wala akong alam. Sinisante ka na. Gulsong, nagkamali ako. Pasensya na, kasalanan ng girlfriend ko. Lumuhad ka na at humingi ng tawad. Guzong, pasensya na po. Hindi ko alam na kaibigan niyo siya. Alisin na ang natitirang pulang alak, hindi sila karapat dapat At saka, itaboy nyo ang mga taong ito. Nakakainis tingnan. CJ, Manager, hindi maganda. May grupo ng tao sa labas. Napaligiran na nila ang restaurant. ano? Sino ang naglakas loob? Halika, tingnan natin. Kontrolin lahat ng labasan. Walang sinuman ang pwede pumasok o lumabas ng walang paalam. Pagkatapos ng inspeksyon, saka na palalayain. Opo. Abay, maghintay ka, puta. Huminto ka. Hoy, sino kayong mga tao? Bakit nyo ako pinipigilan? Alam mo ba gaano kahalaga oras ko? Pag-aaksaya ng oras ko, kaya nyo bang bayaran yan? Talaga, sinampal mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Pag maingay ka ulit, agad kang mapapatay. Hindi. Pasensya na. Aalis na ako, aalis na. Sino kayong mga tao? Matandang. Huwag tumawag ng pulis. Malalaki ang mga ito. Si Gu, alam ang pinagmulan nila. Hindi ko rin alam masyado, pero alam kong militar sila. Kahit ang gobernador, kailangan mag-ingat sa kanila. Halika, isa pang bote. Ate, lasing ka na. Bawal ka nang uminom. Hindi ako masyadong lasing. Paano naman ako lasing? Paano naman? Ate. Hay, huwag kang mangulit. Gising na. Wala akong pambayad. Ate. Mahal na. Lahat ng kwarto sa hotel, lahat ay nasuri na. Hindi natagpuan ang kinaroroonan ng pinuno ng palasyo. Mukhang nahuli na naman tayo. Hihintayin na lang ang Sidis na Jeep sa susunod na pagtawag. Utos. Suriin ang kifis ng Galaxy Hotel. Hanapin ang mga umalis sa loob ng kalahating oras mula sa hotel. Tingnan kung sino sa mga ito ang dating lumitaw sa Fuyu Group. Pinuno ng palasyo ay tiyak na nasa mga taong ito. Opo. Huwag mo akong iiwan, okay? Natatakot ako mag-isa. Ate Zhao, hindi kita iiwan. Sinungaling ka. Sinungaling. Sinabi mong hindi mo ako iiwan. Alam mo ba?
kung paano ako nabuhay nitong mga taon. Ang taong binanggit ni Ate Drow ay sino? Yakapin mo ako, okay. Pinapangarap kong yakapin mo ako. Ito ay mula sa bahay ni Yeko. Ilang mga dokumento na kinuha, mga litratong nakuha rin. Impossible. Paano napunta sa kanya? Hello, Lingzong. Tungkol kay Yeko, gusto ko sanang humingi ng tulong. Guzong, hindi naman sa ayokong tumulong. Kung ayaw niya, wala akong magagawa. Ganun na lang, Lingzong. Basta't magtagumpay ka na kumbinsihin si Yeko na gamutin ang lolo ko. Ako ang bahala sa Fuyao Group. Mag-invest ng 10 bilyon, anuman ang lugi o kita. Totoo ba iyang sinabi mo? Isang pangako, isang ginto. Sige, susubukan ko ulit. Tama na, pupunta na lang ako doon. May mga bagay, kailangang itanong ko sa kanya. Wanzong, ang address ni Yekong ay nahanap na. Isang simpleng technician, talaga siyang naglakas loob na sirain ang plano ko. Sa pagkakataong ito, babalatan kita. Kung hindi ako si Wang, ipaalam ninyo na umalis agad ang Black Wolf. Opo. Nakasusumpong na technician. Sa pagkakataong ito, gagawin kong impyerno ang buhay mo. At hindi makamatay. Hahahaha. Yiko, Anong ginagawa mo rito? hindi ba pwede dalawin kita? Hindi ba sabi mo ngayong gabi, hindi na tayo magkikita? Ngayong gabi, muli, may dala ka bang pakay? Sabihin mo na, huwag ka nang magpaligoy. Sa tingin, ganito na talaga ako. Sige na. Dahil sinabi mo na ganyan, diretso ko na sasabihin. Ano ba talaga gusto mo? Para gumaling si Guchanglo, sabihin ang iyong kondisyon. Kung kaya kong ibigay, siguradong ibibigay ko. Gusto kita. Kaya mo bang ibigay? Sige, bibigyan kita. Naimbestigahan na po, mamayang gabi sa Galaxy Palace, mayroong isang tao na si Yeko, siya ang ating Palace Lord. Ipakita mo ang video. 3 taon, Palace Lord. Sa wakas, nakita ko kayo. Naimbestigahan na ba ang, opo, nasuyod na. Magbigay ng utos, magtipon agad ang lahat. Puntahan ang tirahan ng Palace Lord. Opo. Kailangan kita. May isa sa katuparan mo ba ito? Sige, ibibigay ko. Hindi ba't gusto mo lang akong makasama sa kama? Bibigyan kita ng gusto basta matulungan mo ako. Pagamutin si Guchanglo. Mamayang gabi, hindi ako aalis. Para sa'yo, ang karera bay. Napakahalaga ng ganito. Mas mahalaga ba sa dignidad mo? Hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko at hindi mo alam kung gaano kahalaga ang karera sa akin. Bilang anak ng isang prominenteng pamilya, ang karera ay dignidad. Kung wala akong nararating, magiging parang walang silbing banga na nakadisplay lang at pinagpipilian. Ihintayin kong maging kasangkapan sa pagsasama ng pamilya. Ang mga magulang mo, wala ba silang pakialam sa nararamdaman mo? Wala kang malay sa kalagayan ko. Sa malalaking pamilya, ang sariling damdamin ay pinakawalang halaga. Ang interes ng pamilya, ang laging nauna. Tama na. Ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng ganito, ay dahil kailangan ko ang tulong mo. Gayunpaman, tinupad ko ang gusto. Kahit na, hindi ikaw ang ideal na mapapangasawa ko. Mas pipiliin kong ikaw ang kasama ko kaysa kay Wang Changhong. Uhaw ako. Yeko, bigyan mo ako ng tubig. Sino yung babae dyan? Makinig ka muna. Landlady ko lang siya. Huwag kang magdahilan nung gabing yun at ngayon may babae ka. Pang na namang tinatago. Kanina pa ako ginagawa ng drama ng pagmamahal. Tapos ngayon, kadiring tao ka. Hindi ganyan. Ngayong gabi, nakita mo rin siya. Sumama ako sa kanya sa reunion. Nalasing siya. Tapos ako. Noong gabing iyon, sinamantala mo pa noong lasing ako para makapasok ka. Yiko, hindi ko talaga inasahan. Pala ikaw ay isang tusong manloloko. Sabihin, ilan na ang napulot mo na babaeng lasing? Hindi. Pakinggan mo ako. Siya ang totoong landlady ko. Sa kama siya natutulog. Sa sofa ako natutulog. Ako. Yeko, sino kausap mo? Yiko, talaga yatang pababa ka na. Ganitong tao, nagugustuhan mo pa.
Saan nanggaling itong ahas na to? Sa hatang gabi pa, nagwawala sa lugar ko. Talagang walang hiya. Ikaw ang walang hiya. Noong gabing iyon, kasama ko si Yeko. Ikaw ang third party. Kabit. Ikaw ang third party. Kami ni Yeko ay magkasama na ng ilang araw. Ang bahay na ito ang aming love nest. Ikaw. Anong ikaw? Maliit na ahas. Dito ang bahay ko. Hindi ka welcome. Lumayas ka na. Nakakadiri talaga. Presidente Ling, Presidente Ling, Boss Ling. Malayo na sila, daan-daang metro. Nakatingin ka pa. Bakit? Ayaw mo pa. Wala. Wala. Sinabi na nila ng malinaw. Noong gabing iyon, nagtulog kayong dalawa. Ikaw, bata ka, may diskarte ka pala, ganito ka, napakagandang dilag, nakasama mo agad. Isa itong misundertained. Misundertained. Anong misundertained? Palibutan ninyo itong lugar. Boss Wang, nasa loob ang batang iyon. Nakita ko mismo ang babae. Isinama pa niya ang babae. Sulong. Ate, bumalik ka muna sa kwarto. Makarinig ka ng anumang tunog. Huwag kang lalabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo. Huli na, umalis ka muna. Ipaliwanag ko mamaya. Hindi ako aalis. Kung di mo ipapaliwanag, hindi ako aalis. Dito ang bahay ko. Bakit mo ako paaalisin? Batang pasaway. Nahanap din kita. Tingnan natin na yon. Sino ang makakapagligtas sa'yo? Wang Changhong, anong balak mo? Gagawin kitang 18 klase ng posisyon. At paglalaruan ng matagal. Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Bahay ko ito. Sino ang makakapangahas? Ang pogi nitong lalaki, maraming babaeng nauwi. Lahat ng babaeng kasama, magaganda at sexy. Bagamat di kasing ganda, nilingfuyaw ang mukha. Mas maganda ang katawan, pag nilandi, siguradong masasarapan. Bahay mo, ikaw ang may-ari. Tama, panghihimasuko ito, sa pribadong ari-arian. Kung di kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Tumawag ka ng pulis? Hawakan. Bitawan ninyo ako. Anong gagawin ninyo? Iligal ito. Illegal, makinig ka sa Jiangzhou. Iyaw ang batas, baliin ang binti niya. Huwag. Ano ba ang kailangan para pakawalan siya? Pakawalan siya. Pwede namang. Palit ka sa kanya. Panaginip ka lang. Talaga? Huwag mo siyang bugbugin. Pwede ko siyang hindi bugbugin. Nakadepende sa sincerity mo. Hubarin mo ang damit mo. Tingnan ko. Wang Changhong, CJ, kung ganito na, huwag mo akong sisihihin kung maging malupit. Napakasama mo, Yeko. Binigyan kita ng sansa. Hindi mo ginamit ang pagkakataon. Nasa piling pa ng ibang babae. Nakikipaglandian. Nanggigigil ako. Teka, kung ako, umalis na lang ng ganito, hindi ba mapapaboran ang babaeng iyon? Pero ang diretsyo na lang, nakakahiya namang umuwi. Maghahanap ako ng palusot. Anong palusot? Pamumuhunan. Tama. Dapat makuha ang investment ni Guyan. Pinag-isipan mo na ba? Pag bumaba ang kutsilyo, wala na siyang buhay. Tigil. Wang Changhong, anong gusto mong gawin? Si Presidente Ling, ng ganitong oras, anong ginagawa mo rito? Ang gagawin ko, walang kinalaman sa iyo. Ikaw naman. Sumugod sa bahay na may marami at may hawak na armas. Anong gusto mong gawin? Si Presidente Ling, itong batang to, paulit-ulit mong sinira plano ko. Ay, hindi. Sinira mo ang ating plano. Hindi mo iniisip, kailangan maparusahan ng maayos. Wala tayong magandang Dagdag pa, Wang Changhong. Isa ka ring taong may pangalan. Hindi mo alam kung ano ang batas. Tumahimik ka, Lin Fuyaw. Dapat mong tandaan. Kailangan mo pa sa akin. Makuha ang 1 bilyon na loan. Bakit ka nagpapakabanal? Ganito. Ngayong gabi, dito ka lang. Samahan mo ako. Basta ako'y masaya. Makukuha mo ang 1 bilyon. Suga pa ka. Karapat-dapat ka. O CJ, kung isa lang din. Kahit 2 pa. Sabay na. Dakpin niyo siya. Bitawan mo ako, Wang Changhong. Kung gagalaw ka sa akin, kahit isang daliri lang, gagawin kong impyerno buhay mo. Lin Fuyaw, niloko mo ako ng matagal. Ngayon, ako ay kukunin ko ng may tubo. Ngayong gabi, 2 maganda. Masaya ako ng sobra. Sarap. Wang Changhong, walang hiya ka.
Pakawalan mo sila, kung kaya mo, ako ang harapin mo. Hoy cute, manahimik ka. Walang hiya. CJ. Tara na. Totoy, sigaw ka pa sa akin. Sige na. Walang hiya ka. Pinilit mo ako. Ang kutsilyo, papatusin ko siya ngayon. Sa susunod mong buhay, tandaan mo to. Huwag mo akong subukan. Huwag. Bakit? Naawa kayo sa kanila. Nangako akong kasama ka. Hindi mo ba siya kayang pakawalan? CJ, ayos, basta't kasama kita ngayong gabi. Pag-iisipan kong pakawalan siya. Ate Jao, huwag kang pumayag sa kanya. Ate, Bugo, tumahimik ka nga. Wang Changhong, kung guguluhin mo sila, hindi ako titigil sa iyo habang buhay. Batang tulad mo, 10 buhay pa ang paghirapan mo. Hindi mo masaktan ng isang hibla ng buhok ko. Hindi ba't makasama lang siya ngayong gabi? Isipin mo na lang kinagat ka ng aso. Hindi ka na rin naman dalaga. Yeko, hindi mo na kailangang isipin pa. Huwag, Ate Jao. Sino ba talaga ang aso? Maya-maya, malalaman mo pagdating sa kama. Pakawalan mo muna siya. Pakawalan mo siya. Bobo ba ako? Bobo ba ako? Samahan mo muna ako. Basta't matuwa ako, syempre, pakakawalan ko siya. Pero kung hindi ako masiyahan, mamamatay siyang napakaganda. Wang Changhong, pakawalan mo siya. Mahal, huwag kang mahiya. Wang Changhong, hayop ka. Pakawalan mo ako, Wang Changhong. Wang Changhong, ang cute mo, pakawalan mo siya. Bakit naawa ka na, batang technician? Hindi ba't ilang beses ka na sinira ang plano ko? Ngayong araw makikita mo mismo ang babae mo. Magpasailalim sa akin dito sa ibaba. Gaano pa kalayo? 2 kilometro na lang. Sino nga ba? Paano nagawa ng Panginoon ng templo? Magpakita ng ganito kasiging galit? Nakakainis. Pabilisin. Pabilisin agad sa loob ng 1 minuto. Kailangang makarating sa bahay ng Panginoon ng templo. Bumibilis na. Wang Changhong, bitawan mo siya. Wang Changhong, hayop ka, bitawan mo siya. Bakit siya inaalala mo, tekniko? Hindi ba't paulit-ulit sinira mo ang plano ko? Ngayon, papapanoodin kita. Ang babae mo ay magpapasakop sa akin. Wang Changhong. Sino yan? Boss Wang, may problema. May malaking grupo sa labas. Pinalibutan nila ang lugar. Huwag kayong magpanik. Nalaman nyo na ba kung sino sila? Hindi sila nagsalita. Sumugod na lang agad sila. Higit 10 kasamahan ang nasugatan. Malapit na kaming bumigay. 11 sa aming mga kasamahan ang nasugatan na. Di na namin kaya. Ano ang pakain nyo? Ang itim na lobong samahan ang may hawak dito. Kayo ba'y mula sa anong samahan? Nakakapagtaka. Di ko naman nakilala ang dalagang ito. Bakit parang may pamilyar na pakiramdam? Ikaw ang kumuha sa kanila. Bini-bini. Ang itim na lobong samahan ay sangay ng tigreng pangkat. Sigurado bang kayo'y lalaban sa tigreng pangkat? Ano ba yung tigreng pangkat na yan? Ginoo, ang tigreng pangkat ang pinakamalakas. Sa Jiangsu, may tuturing pang, haring taga-ilalim. Mabuti naman alam ninyo. Kung malaman ni Haring Tigre na inatake ninyo ako, isang kumpas lang niya, mawawala ang samahan niyo. Maliliit na palakang tubig, ang naghahari-harian. Sa maliit na Jiangsu, may nag-aastang hari, katawa-tawa, mga tauhan. Itapon ang taong ito sa labas at hintayin ang hatol. Bini-bini, maawa ka, maawa ka. Takbo na. Maawa ka. Sumama ka sa amin. Sasama ako sa inyo. Yikong, Huwag kang mag-alala. Okay lang yan.
Mei Ying, bumabati sa Hallmaster. Mga banal na tanod ng Mei Ying, bumabati sa Hallmaster. Bumabati kami sa Hallmaster. Nagkakamali kayo ng pagkakakilala. Bumangon ka na. Hindi kami nagkakamali. Panginoon, ito ang dati ninyong gamit, espada ng mga Diyos. Nalinsad ito at nagkaroon ng sariling diwa. Nararamdaman nito ang inyong banal na lakas. Totoo ngang akin ito. Ngunit malabo ang aking alaala rito. Mga nangyari 3 taon na ang nakalipas. Paano nangyaring wala akong natatandaan? Panginoon, 3 taon na ang nakalipas. Kayo ay nagtungo sa Fus upang wasakin ang templo ni Amaterasu. Ngunit kayo'y binakay ni Zeus at iba pa, ng 3 makapangyarihang Diyos. Nagkaroon ng digmaang banal. Sa huli, 2 Diyos ang at malubhang nasugatan si Zeus. Sa labanang iyon, kayo rin ay malubhang nasugatan. Kaya't nawala ang inyong alaala. Kaibigang luma. Sumunod ka sa akin, naghirap ka. Pinuno ng bulwagan. Nagsakripisyo kayo para sa sangkatauhan. Bilang isang taga-dakilang siya. Ang dakilang siya ang nagluwal at nagpalaki sa akin. Karapat-dapat na mamatay ako para sa dakilang siya. Bumangon ka na. Si Zeus, ang matandang iyon, 3 taon siyang nagpagaling. Ang kanyang sugat ay dapat nang gumaling, halos lubusan. May balitang dumating mula kay Kuang. Sinasabing ang kulto ng Diyos araw ay madalas, na kumikilos kamakailan, tinatayang gumaling na si Zeus. Hindi kasing bilis niyan. Nang tamaan siya ng espada ng mga Diyos noon. Mas malubha pa ang kanyang mga sugat kaysa sa akin. Ang dahilan kung bakit aktibo ang mga kultista ay malamang sinusubukan ako kung ako ba ay patay na. Huwag ninyong pansinin kapag gumaling na ang aking mga sugat. Ako na mismo ang bahala sa 2 pa niyang kasama. Panginoon, ipagbibigay alam ba kay Kuang, kay Kisha at kay Zenyu na magsilbi sa inyo? Sapat ka na rito. Hayaan ninyong sumunod sila sa plano na magbantay sa hangganan. Kung walang utos, huwag basta papasok ng Jack. Opo, Ginoo, si Wang Changhong po. Paano po siya haharapin? Bitiwan ninyo siya. May sarili akong paraan. Nasa Jiangzhou siya. Mayroon pa siyang katayuan. Hindi dapat basta patayin. Dagdag pa rito, nasa Jiangzhou ako. Mayroon pa akong mga dapat asikasuhin. Maghanap ka ng lugar na pagbabakan at maghintay ng aking utos. Masusunod po. Yikong, ano ang pakain mo rito? Hindi mo problema. 2 araw na di nagkita, ugali at tindig ay lumaki na pala. Aalis ka na dyan. Tabi. Ang pagpunta mo sa kumpanya ngayon, siguradong manghingi kay Boss Lin para muli kang tanggapin, di ba? Dati mong sinira ang napakalaki niyang negosyo. Bakit ka pa niya tatanggapin? Pinapayuhan kita, huwag ka nang umasa pa. Dali, lumayas ka. Ang pakay ko rito. Anong pakialam mo? Ang kailangan mong gawin ngayon ay ang magbigay daan. Ano kang klaseng nilalang? Sa ngayon, ako'y isa sa Fuyao Company, kapitan ng seguridad. Kung sino ang papasukin ko, papasok. Sinabi ko, maghintay ka rito. Kailangan mong sumunod at maghintay lang dito. Kinatatakutan ko ang bunga na hindi mo kakayanin. Sabi nitong bata, magkasala sa kanya, di mo kaya. Tumawag ka ng backup. Sabihin ko sa'yo, ikaw, isang walang trabaho. Kahit sinong tawagin mo ngayon, huwag nang umasang makakapasok. Boss Ling, nasa labas ako ng kumpanya ngayon. Hinaharangan ako ni Xing Xiong. Ibigay mo ang phone kay Tawag ni Boss Ling. Numero ni Boss Ling, wala nga ako niyan. Isang probinsyanong to, saan ka kukuha ng numero niya? Kung di mo sigat, baka mawala ang posisyon mong head ng security. Zeng Sayong. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magbawal? Pag may ulit pa, layas ka agad. Paumanhin. Paumanhin po, Boss Ling. Aayusin ko na po. Tawag ni Kuya Yen. Lin Fuyao. Eto ka na naman. Hindi ka magtatagumpay. Ilang oras na. Handa na ba? Boss Wang, huwag kayong mag-alala. Nakausap ko na lahat ng shareholders. Makalipas ang 10 minuto. Board meeting na. Magsisimula na para tanggalin si Ling Fuyao bilang chairman. Hintay lang po namin ang pag-upo ninyo. Lin Fuyao. Ngayong pagkakataon, paano ka tatakas sa akin? Ikaw, kahapon, dinala ka nila. Pagkatapos nilang kunin, ayos ka lang, di ba? Ayos lang. Nagtanong lang ng ilang tanong. Ikaw, Ikaw muna. CJ,
Sakto, may mga tanong din ako sa iyo. Bakit mo hawak yung kalahating jade pendant? Paano mo nalaman? Sagutin mo muna ako. Noong bata pa ako, Bossling, may problema. Si Zeng kumampisa. Mga maliliit na shareholder. Nasa conference room sila ngayon. Gusto nilang magpatawag ng shareholders meeting. Gusto nilang ipatalsik ang iyong posisyon. Ano? Berde siya. Sekretaryo Chen, anong sitwasyon ngayon? Yung lalaking si Zeng Jun, mukhang naging trader siya. Nakipag-isa siya sa maliliit na shareholders. Lihim niyang binili ang kumpanya. 50% ng shares. Gusto niyang patalsikin si Press. Lane, malaki ang problema ni Press. Lane, ano nang silbi ng sinasabi ko sa'yo? Ikaw na walang trabaho, hindi mo pa matulungan si Press. Hoy, Press, Ling. Naku, tamang-tama ang pagdating mo. Sabay nating simulan ipulong ng shareholders. Ang kumpanya nitong mga araw, magulo at walang direksyon. Dapat na itong ayusin ng maayos. Aayusin ang kumpanya, hindi lang ikaw na si. Ang masusunod, Zeng John, anong karapatan mo? Magpatawag ng shareholder meeting. Totoo, wala akong karapatan, pero ang pagtawag ng shareholders meeting ay boses ng karamihan. Hindi ko mapipigilan. Tama si Sir Zeng. Ang kumpanya ay lugi kamakailan. Malaki ang bawas. Mahina ang pamumuno ni Press. Ling, siya ang dapat managot. Tama, hindi na pwedeng maging chairman si Press. Ling, hindi na siya pwedeng magpatuloy. Ako ang pinakamalaki shareholder ng kumpanya at ako ang chairman. Ang inyong proposal ay hindi ko ina-approve. Binaveto ko. Press, Ling. Ngayon, hindi ka na ang pinakamalaking shareholder. Anong ibig mong sabihin? Literal lang. Si Mr. Wang Changhong nag-acquire na palihim ang kumpanya, lampas, 50% ng shares. Siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder. Kaya pala, dati mo pa. Palihim na kumampi kay Wang Chang. Zeng John, trader ka. Kung ganyan ka magsalita, medyo bata pa, di ba? Mabuting ibon, pili ng liliparan. Bukod pa riyan, ang presyong binigay ni Mr. Wang, hindi mo kayang ibigay. Iyan ang realidad. Ang ibig sabihin ni Mr. Wang, naiintindihan mo rin, basta't kaya sumunod ng maayos ang posisyon ng chairman. Darating din, sa'yo na to. Panaginip mo yan. Kahit pa si Wang Chang, ang pinakamalaking shareholder, ang ibang shareholders ay hindi susuporta. Tingnan na lang natin, pagdating ni Mr. Wang, makikita ang resulta. Panginoon, Wala akong pakialam kung anong pamamaraan sa pinakamabilis na paraan pabagsakin ng kumpanya ni Wang Changhong. Gusto kong gawin siyang walang kwenta. Bukod pa riyan, ang shares ni Wang Changhong sa Fuyao Group, ilipat lahat sa ilalim ni Ling Fuyao. huwag mag-alala, Panginoon. Si Meing sa loob ng kalahating oras ay tapusin ang misyon. Sagradong utos ng Panginoon, gamitin lahat ng paraan. Targetin si Wang Chang para siya ay malugi sa kalahating oras. Opo. Ngayon, halina't bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak. Tanggapin natin ang ating Wang Zong, Chairman Wang Changhong. Salamat sa inyong pagtangkilik. Ngayon, magbibigay ako ng kapital sa kumpanya. 2 bilyon upang lutasin ang problema sa utang at pamunuan ang Fuyao Group sa bagong karangalan. Mahusay, mahusay, mahusay. Wang Changhong, ikaw na hamak. Sir Ling, parang bata naman ang sinasabi mo, ang kompetisyon sa negosyo. Ganyan talaga ang kalakaran. Pero kung nais mo, makinig ka sa akin, maaari kong pag-isipan. Ang posisyon ng CE, ibalik sa'yo, dalagang mahinhin, hanap ng binata. Ang ibig sabihin ni Sir Wang, huwag mo sanang biguin sa Jiangcheng na ito. Gustong maging Fuyao Group. Kahit sinong babaeng gustong maging chairman, marami pa dyan. Kasama si Sir Wang. Fuyao, sa inyong karera, makakaabot sa mas mataas na antas. Sino ka? Lumayas ka? Ikaw na taksil sa 3 amo. Anong karapatan mo? Utos na lumayas ako. Hoy, sino nga kaya to? Ay, siya pala ang maliit na technician. Hindi ka pa ba na-terminate? Bakit ka napunta dito? Para ano? May sarili akong paa. Sa akin, kung kailan ko gusto, darating ako. Kung kailan ko gusto, aalis ako. Nasaan ang security? Nasaan na kayo? Itong walang trabaho. Itaboy ninyo ako. Yikong, kanina sa gate, hindi ba siya mayabang? Ngayon? Uy, ulit para sa akin, magpakitang gilas. Dati, umaasa ka sa suporta ni Ling Fuyao. Sa harap ko, mapagmataas ka. Ngayon, bumagsak na. Sino pa ang inaasahan mo? Zing Xiong. Huwag kang masyadong masaya agad. Hay.
Hindi ako nagkamali ng rinig. Ikaw, bata, nalilito ka na ba? Si Ling Fuyaw ngayon ay napatalsik na. Umaasa ka pang makabawi. Nakakatawa ka. Yeko, payuhan kita ng isang bagay. Ikaw, mas mabuti pang maging masunurin kay Boss Wang. Dahil sa dati nating pagmamahalan, maaari ko pa ring utusan. Si Boss Wang na iligtas ka. Paano ko nagawang pakasalan ng tulad mo? At magkasama pa sa loob ng 3 taon. Talagang nakakadiri. Gusto mo bang mamatay? Wang Changhong. Hindi dapat mayabang. Ang nangyari kagabi. Nakalimutan mo na ba? Ikaw at ang mga yon, ano ba talaga ang relasyon? Sila ang aking mga tauhan. Boss Wang. Huwag kang makinig sa walang kwentang teknisya. Mga tauhan yarap, sa isang utos mo lang, tiyak na tutulungan kitang ipahiya siya sa lahat ng paraan. Ihagis nyo yang si Huizi palabas. Basta't hindi mamata, ako na ang bahala. Panoorin nyo. Wang Changhong, kung magtatangka ka, galawin ako. Gagawin kong wala ka nang matira. Ito talaga ang pinakamagandang biro na narinig ko sa buhay ko. May-ari ako ng mahigit 10 pampublikong kumpanya at aking ari-arian ay 10 panandang pandagdag. Kahit ang pinakamayaman sa bansa, hindi kayang pawalain lahat ng aking yaman. Ikaw naman, ano ba ang karapatan mo? Zheng Song, bakit? Nagwawala ka na ba dahil nawalan ng trabaho? Nababaliw ka na yata, isang tambay na walang hanap buhay. Nangangahas pang sabihin na kayang gibain si Boss Wang sa isang kisap mata. Hoy, sabi ninyo, nakakatawa ba to? Yekong, tama ang desisyon kong makipaghiwalay sa'yo. Pinakamatino kong ginawa. Tama o mali. Malalaman mo rin mamaya, pagdating ng panahon. Huwag kang iiyak. Ano, umiyak ako. Mas gugustuhin ko pang umiyak sa isang aso kaysa sa walang kwentang taong tulad mo. Yekong, alis na tayo. MS, Ling. Huwag kayong mag-alala. Sa loob lang ng ilang sandali, ang Fuyang Group ay ibabalik ko sa inyo. Yeko, alam kong may mabuting hangarin ka. Pero tapos na ang lahat. Ayoko nang manatili rito at makita ang mga nakakasuka. Mukha ng mga taong ito. Pagkatiwalaan mo ako, maghintay lang ng ilang minuto. Ling Fuyaw, bakit mo pinipiling maniwala sa isang hamak na tulad nito kaysa sa akin? Bakit hindi mo ako pagkatiwalaan? Kung paglilingkuran mo ako ng maayos, hindi ko lang ibabalik ang Fuyang Group. Titiyakin ko ring, hindi ka na mag-aalala patungkol sa iyong cash flow problem. Sa Ikaw ay isang lagi, palakang nangangarap, mamamatay na lang ako. Kaysa hayaang, muling hawakan mo ang katawan ko. bastos na babae. Sinusubukan mong mamatay. Yi Wang, huwag po kayong magmadali. Si Ling Fuyaw ay isa lamang. Matigas ang ulo ngayon. Hindi pa niya nararanasan ang hirap ng buhay. Kapag dumating ang panahon, pagkatapos maranasan iyon, siguradong darating siya para hanapin ka. Sa panahong iyon, kung ano ang nais mo. Hindi na ba't masusunod ka na? Tama po, Jiwang. Si Ling Fuyaw. Lumaki lang sa luho. Talaga, hindi niya kayanin ang hirap. Sa ilang araw lang, manluluhod na siya. Umiiyak at magmamakaawa. Narinig mo ba, Ling Fuyaw? Kung mananatili ka ngayong aamuin pa rin kita, paglipas pa ng ilang panahon. Iba na ang kalalabasa. Dapat mo nang pag-isipan ang iyong sarili. Pag-isipan mo kung ang buhay na wala kang pera sa hinaharap. Sa ganitong punto, nagsasabi ka pa rin ng walang kabuluhan. Nakakatawa ka talaga. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Ma'am, sa ilalim ni Wang Changhong, lahat ng kumpanyang nakalista ay naka-halt na. Ang kanyang mga share ay sa pilitang pinigil na siguro rin ang mga ari-arian. At maraming bangko ang mabilis maniningil ng pautang. Si Wang Changhong ay bangkarot na. Magaling, ipapaalam ko agad sa Hallmaster. Maniwala ka, bahala ka. Saglit lang, malalaman din. Bilyon ang yaman ko, bawat minuto, milyon-milyon ang pasok. Hihintayin ka saglit. Kaya mo bang bayaran? Wang Changhong, huwag kang magyabang. Ang bilyon mong yaman, tapos na yan. Ibig mong sabihin, bangkarote na ako. Itong teknisya, baliw na siguro sa pera. Akala mo talaga, pinakamayaman sa mundo. Tama na. Ihagis mo siya palabas, wala akong oras dito magsayaw. Wang, relax ka lang, gagawin ko ng maayos. Tuturuan ko siya ng leksyon. Yiko, umalis na tayo. Hindi na kailangan dito. Magpapahiya lang tayo. Malapit na. Ano nang malapit na? Malapit na ang oras. Si Wang Changhong dapat agad makakatanggap ng balita. Anong magandang balita? Sabihin mo. Wang, may problema. May malaking nangyari. Anong masama? Ayos ako. Sabihin mo. Yi Wang, tumawag ang bangko kanina. Sabi nila na confiscate na lahat ng iyong asset. Ano? Anong nangyayari? Bukod pa dyan, ang hawak mong mahigit 10 kumpanya ay sinuspindi rin trade ng Bureau ng Investigasyon. Dagdag pa, ang iyong equity ay lubos ding na-freeze. Impossible. Hindi ito possible.
niloloko mo ako. Yi Wang, hindi ko po kayo lolokohin. Ang mga taga Bureau ay humihingi pa ng impormasyon sa inyo kinaroroonan para sa investigasyon. Fake ito, siguradong fake ito. Ikaw at yung babae, ang nagplano para lokohin ako, hindi ba? Lokohin ka? Ikaw pa? Anong hinihintay mo? Palabasin niyo na siya. Ikaw. Isa itong skamayot, kayo ang nagkakaisa para lokohin ako, hindi ba? Sino sa inyo si Wang Changhong? Taga-bureau kami ng investigasyon. May ilang sitwasyon na kailangan ng kooperasyon niya sa investigasyon. Ako si Wang Changhong. Kayo, mga pulis, ano ang sadya ninyo? Pinaghihinalaan ka namin. Pagmamanipula ng merkado at money laundering, sumama ka sa amin. Hindi. Siguradong nagkamali kayo. Kilala ko, Ginoong Gobernador, tatawag lang ako. Si Ginoong Wang. Tinawagan mo ako. Ano ang sadya mo sa akin? Ginoong Gobernador. Tulungan niyo po ako. Anong nangyari? Sabihin mo. May isang kontrabida na nanunulsol, ni-raid niya ang lahat ng ari-arian at ang mga kumpanya ko na suspend lahat. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Tatanungin ko. Hintayin mo ang sagot ko. Heto. Po, ano po ang inyong nais? Alamin mo, ano ba talaga si Wang Changhong? Anong sitwasyon? May alam po ako sa bagay na ito, Ginoo. Halos kalahating oras na ang nakalipas. Mayroong malakas na puwersa kay Wang Changhong sa aspetong komersyal. Naglunsad ng marahas na pag-atake. Nagdulot na si Wang Changhong ay halos sa isang iglap. Naging walang halaga. Ang lakas ng puwersang ito, talagang nakakamangha. Alamin mo, ano ang pinagmulan ng puwersang ito? Hindi po ganito kalakas ang lakas ninyo sa Jiangzhou. Ibig sabihin, ang puwersang ito ay galing lang sa tagalabas. At kamakailan lang, isang tagalabas na may sobrang lakas. Isa lang. Ang Shadow Divine General ba? Maliban sa kanya, wala na akong maisip. Sino pa ang may ganito kalakas na enerhiya? Dahil kumilos na si Lord Phantom, hindi na may iligtas si Wang Changhong. Hayaan na lang siyang harapin ang kapalaran niya. Ayusin mo. Putulin ang negosyo kay Wang Changhong para hindi tayo madamay. Sige, malapit na ang oras. Dalhin na. Huwag, teka muna. Tiyak na ililigtas ako ng gobernador. Tatawag pa ako ulit. Hello po, ang tinatawagan ninyo ay hindi maabot. Hindi Hello po, ang tinatawagan ninyo ay hindi maabot. Pakisubukang tumawag muli. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Tarantado ka. Kinuha mo ang ganito kalaking pera ko. Di-block mo ako. Dalhin na ako. Tarantado ka. Pangulong Ling, malaking bahagi ng stocks ay napunta sa pangalan mo. Ngayon, muli kang naging pinakamalaking shareholder at bahagi mo ay lumampas na. Talaga, ginawa niya ang lahat ng ito. Pangulong Ling, pasensya na. Pero napilitan lang kami, wala kaming magawa. Zheng John, ano pa ang masasabi mo ngayon? Pangulong Ling, alam kong nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Pangulong Ling, hindi ko kasalanan. Kasalanan lahat yan ni Zenjo. Siya ang nag-udyok sa akin. Pipakiusap lang. Patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kayo, umalis na kayo ngayon. Huwag na kayong magpakita muli. Kuya Yikong, ay hindi. Kuya Yikong, nagkamali ako ng pagkilala. Pakiusap mo siya para sa akin. Palampasin mo na ako. Susunod ako sa utos mo. I-drag palabas ang dalawa. Teka, Pangulong Ling. Tulong, Pangulong Ling. Yeko, sino ka nga ba talaga? Ilang bagay ang itinago mo. Hindi na mahalaga ang mga iyon. Wala na tayong relasyon. Hindi ba? Alam kong galit ka sa akin, pero 3 taon tayong nagsama. Yeko, 3 taon tayong nagsama. Itigil mo na ang mga salita mo. Habang may kaunting awa pa ako, umalis ka na. Kung hindi, makukulong ka kasama si Wang. Umalis ka. Ang nangyari kay Wang Chang, ikaw ba ang gumawa nito? Ako nga yun. Ako yun. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Oo naman. Pagkatapos umalis ni Yao Yao, ibinigay ni Yao Yao ang kalahating yapeng. Sa mahigit 20 taon.
Ginamit ni Yekong ang kalahating Yap-eng sa pakikipaglaban. Naligaw siya sa iba't ibang lugar. Ang tanging babae sa puso niya ay hindi niya nalimutan. Ikaw na si Jej. Mahigit 20 taon na mula nang umalis si Yao Yao. Hindi ko akalain na ganito tayo magkikita. Jej, alam mo ba kung gaano kita hinanap? Sobrang nami-miss kita. Kahit saan ako maghanap, hindi kita mahahanap. Araw-araw, iniisip kita gamit ang Yupe. Nami-miss din kita. Pero 3 taon na ang nakalipas. Kitang-kita mo na ako. Bakit hindi mo ako kinilala? Ako ang nagkamali. Jej, ako ang may kasalanan. 3 taon na ang nakalipas, hindi kita nakilala. Kung hindi lang sana, hindi kita hahayaan magdusa ng ganito. Hindi naman ako masyadong naghirap. Sa halip, nahasa ang aking kasanayan. Kapag magre-retiro na ako, pwede pa akong mabuhay dito. Matagal ko nang naririnig na malinis humawak si Master Ye, at gusto ng mga babae. Hindi ko alam kung mapalad ako, na masubukan ito. Kailan ka available, Boss Ling? Kahit kailan.